sa lahat ng mga kasalanan ginawa mo sa akin! Huwag kang kikilos sa masama. Habang namimigay ng pera si Tanggol sa kanyang mga kalugar sa Quiapo, nagkagulo sa labas ng sinadyang banggain ng kuya ni Fatima ang dalang pera ni Madonna. Ginawa ito ng kapatid ni Fatima para magkagulo ang mga tao para makapasok si Fatima sa loob ng kotse ni Tanggol, sa pag-aakalang makakuha ng salapi sa loob. Nang magkagulo nga ang mga tao sa labas dahil sa nagsikalat na pera na pinag-aagawan ng mga tao, biglang dumating sila chairman at inaalam ang kaguluhan. Habang nagkagulo sa labas, si Fatima ay nasa loob lang ng sasakyan. Dito sinabi ng katiwala ni Tanggol na si Istong kay chairman na nagbalik si Tanggol at namigay ng pera. Galit na galit si chairman nang malaman na nagbalik si Tanggol sa San Dimas. Nang aktong papasok si chairman sa loob ng bahay, hinarangan siya at hindi pinapasok. Dahil dito sinabihan ni Madonna si chairman na siya na lang ang tatawag kay Tanggol. Agad ipinagbigay alam ni Madonna kay Tanggol na pinatawag siya ni chairman sa labas at galit na galit. Paglabas ni Tanggol, harap-harapan itong sinabihan ni chairman na ang kapal ng mukha nitong nagbalik pa sa lugar at nagkagulo pa sa kanyang pagbabalik. Dito pinaliwanag ni Tanggol na nagpunta siya sa lugar para magbigay ng ayuda sa mga residente at hindi ang gumawa ng gulo. Pinaalala naman ni chairman na noong nagdaan ay nagkagulo sa San Dimas dahil sa barilan nila ni Rigor. Sinermonan ni chairman si Tanggol na perwesyo lamang ang dala ni Tanggol sa lugar. Uminit ang ulo ni Tanggol nang sabihan siya ni chairman na sinuka na siya ng kanyang sariling pamilya. Inatasan ni Tanggol si Madonna na siya na muna mamuno sa pamimigay ng pera, baka kung ano pang magawa nito kay chairman. Pumasok si Tanggol sa loob ng kotse at dito nga ay hinoldap siya ni Fatima. Huwag kang kikilos sa masama. Sa kabilang banda naman, nagtungo si Ramon sa San Dimas para isalba si Marites mula sa malupit na pagtrato ni Rigor dito. Tumakas si Marites mula sa pagkulong ni Rigor sa kanya. Agad naman na hinanap ni David ang nanay na tumakas, ngunit sa kasamaang palad si Ramon ang kanyang nakita. Hindi nagdadalawang isip si Ramon na tugisin si David hanggang sa na-corner niya ito. Nang naabutan ito ni Ramon, sinubukan pa nitong barilin si Ramon ngunit wala na palang bala si David. Dito nakakuha si Ramon ng pagkakataon na gulpihin si David na niloko si Ramon at nagpanggap na anak niya sa mahabang panahon. Labis na nagmamakaawa si David kay Ramon at humiling na huwag siyang patayin. Abangan ang mga susunod na eksena sa FPJ's Batang Quiapo. Mag-subscribe lang sa teleseries PH. Kapalit sa lahat ng mga kasalanan ginawa mo sa akin!